Tapos ang mga pangyayari, ay agad naman nagdesisyon ang paaralan, at tuluyan ng pinatalsik si Lan Fei. Agad naman itong ibinalita, kay Li Yunxiao, subalit, bukod sa magandang balita, ay mayroon ding masamang balita, para sa kanila. Ayon, ay ang malapit ng pagdating, ng kanilang taunang pagsusulit, at sa kasamaang palad, ay ang tito ni Lan Fei, na guro sa kanilang paaralan, ang mga ngasiwa dito. Lubos ang pag-aalala ni Han, sa kadahilanang maaari silang hindi ipasa nito. Si Li Yunxiao, ay hindi man lang natakot, sa masamang balita, at saad pa nito, na kapag hindi niya ginawa, ang kanyang trabaho, ay sasapitin nito, ang kaparehas na sinapit ni Lan Fei. Tinanong ni Li Yunxiao, kung mayroon bang balita, tungkol kay Lan Zuan. May pagpanik na sagot ni Han, na si Lan Zuan raw, ay nagpakalat na ng balita, na ipaghihiganti niya, ang kanyang kapatid na si Lan Fei. Natuwa naman si Li Yunxiao sa balita, dahil isa ito, sa kanyang inaante, upang makuha na niya ang Rainbow Heavenly Stone, na nasa pendant ni Lan Zuan. Sa ika-4 na palapag ng Alchemy Tower, ay nagkaroon ng isang pagtitipon, upang tignan kung makakapasa na nga ba, si Yunxiang bilang isang weapon refiner. Labis ang ipinamalas na golang, ni Yunxiang, na nakapagpabigla ng lahat, sa kadahilanang, kakaiba ang ginawang pag-refine, ni Yunxiang sa kanyang weapon. Maraming tanong ang mga ito, na agad naman sinagot ni Yunxiang. Sinabi niya ang mga bagay, na eksaktong sinabi ni Li Yunxiao sa kanya sa paaralan. Ngunit hindi, ipinagbiyagay alam ni Yunxiang, ang impormasyon na ito, ay golang sa isang niyang studiyan, na si Li Yunxiao. Lubos itong ikinamangha nila. Sinabi pa ng Guildmaster, na si Yunxiang daw, ay isang genius pagdating sa weapon refining, dahil nadiskubre nito ang isang pambihirang sikreto. Lingid sa kaalaman nila, na ang lahat ng ito, ay nagmula sa kaalaman ni Li Yunxiao. Matapos ang usapan, ay humiling si Yunxiang, na ipagbigay alam sa kamahalang hari, na wag nang mag-abala pa, nabigyan siya ng magarbong kasiyahan, dahil hindi niya ito gusto. Sa kanilang lugar, sa tuwing may nakakapasa bilang isang first-class refiner, mayroong tradisyon, nabigyan nila ito ng magarbong okasyon, ngunit ayaw ito ni Yunxiang. Itinuturing na pinakamagaling, sa younger generation si Yunxiang, dahil siya rin ay ikalawa, sa pinakabatang nakatungtong sa martial lord, sa kanilang lugar. Sinabi pa ng ilang elders, na si Yunxiang ay maihahalin tulad, kay Lord Yang Di, at maari pa niya itong higaitan, pagdating ng panahon. Dahil si Yang Di, ay may Gu Fei Yang, na tagaturo samantalang si Yunxiang, ay wala. Hindi pumayag ang Guildmaster sa gusto ni Yunxiang. Ang selebrasyon ay matutuloy, dahil sa loob ng isang taon, ay dalawa sila ni Zhirong, ang nakapasa bilang first-class alchemist. Silang dalawa, ay maituturing na rising star ng kanilang lugar, na dapat ipagmalaki. Tinutulan naman ito, ng isa sa mga alchemist, na si Su Yuan, sa kadahilanang batid niya na si Zhirong daw, ay nanday para makapasa, at kasalukuyang lumalaban sa lason sa mga oras na ito. Nagulat ang lahat, sa sinabi ni Su Yuan. Ninais naman umalis ni Yunxiang, dahil sa tingin niya, na ito'y sensitibong impormasyon. Agad naman siyang pinigilan ng Guildmaster, dahil sa mga oras na ito, ay isa na rin siyang ganap na alchemist, at may karapatang malaman, ang mga kaganapan rito. Tinuloy ni Su Yuan ang balita, at sinabing napag-alaman niya na si Zhirong ay nanday para makapasa, at gumamit ng ipinagbabawal na gamot. At mapapatunayan ito, kapag tinignan ng kamay ni Zhirong. Pinalaan siya ng Guildmaster, na huminahon sa pananalita, at baka mali ang kanyang bintang. May nilabas naman na papel si Su Yuan, na isang katibayan sa kung ano-anong binili ni Zhirong nitong mga nakaraang araw, at lahat ng ito ay mga gamit panglaban sa lason. Sa ngayon raw, ay nagtatago ito at nakikipaglaban sa lason, gamit ang mga nabiling gamot. Nagalit si Guildmaster Shu Han, at ipinatawag si Zhirong. Agad naman dumating si Zhirong, at sinimulan na ang paghuhusga. Sinabi ng Guildmaster, na si Zhirong, ay inaakusahang nandayan ni Su Yuan para pumasaha, at hawak nila ang ebidensya. Ninas si Zhirong, at hininga ng paliwanag si Su Yuan, sabay pinakita ang kanyang kamay, kung may bahid ba ito ng lason, subalit wala silang nakita rito, bukod sa pagiging makinang nito. Nalabis ikinagulat ng lahat, lalong-lalo na si Su Yuan,
kaya bigla itong gumamit ng Divine Sense, para malaman ang sitwasyon ng katawan ni Jirong. Hindi ito pinalampas ni Jirong, at nilabanan niya si Suyuan. Sa lakas ng soul power ni Jirong, ay nabasag niya ng walang kahirap-hirap, ang Divine Sense ni Yusuan, at bigla itong bumulagta. Nagulat ang lahat, dahil higit na mas malakas ang soul power ni Jirong kahit na ito'y kakapasa pa lamang bilang isang first-class alchemist. Nagsalita si Jirong, na siya raw ay totoong alchemist, at hinding-hindi matatalo ng mga mapagpanggap. Sa ilang sandali, nakabulagta si Suyuan, ay nagiba ang itsura nito, at nagmistulan itong matanda. Humingi ito ng patawad at pahintulot, na payagan siyang magretiro na sa kanilang probinsya. Pinayagan ito ng guildmaster, at umalis na. Bumilib silang lahat sa nagawa ni Jirong. Sa isip-isip ni Jirong, ay labis ang pasasalamat nito kay Li Yunxiao, at handa siyang pagsilbihan ito kahit pa 50 taon. Inalok ng guildmaster si Jirong, na tulungan siyang bigyan ng medalya at katibayan si Yunxiang bilang isang first-class refiner. Matapos si Yunxiang gawaran, at lumabas kasama si Jirong, ay humingi ito ng pabor kay Jirong, na kung maari ay tanggapin ito bilang disciple, ang isa niyang mag-aaral, na hindi magawang buksan ang chakra, ngunit talentado, pagdating sa alchemy. Sinabi ni Jirong, na titignan niya raw muna ang kwalifikasyon ng mag-aaral, at kung papasa ito, ay susubukan niyang turuan. Nagpasalamat si Yunxiang, at nagpaalam na sa isa't isa. Dumating na ang itinakdang araw, para sa taunang pagsusulit nila. Sa tuwing ginaganap ito, ay marami ang natatanggal, at hindi nakakapasa. Kabilang na rin dito ang mga mag-aaral, sa kilalang mga pamilya. Nagsimula ng magsalita si Wang Feng, at nag-anunsyo na babaguhin niya ang patakaran ngayon. Dati, ay maari kang makapasa, kung may lakas ka na 1,000 pounds, at nakapagbukas ka ng iyong chakra. Isa lang ang magawa mo rito, ay maari ka nang makapasa. Subalit ngayon, ay kailangan magawa ang dalawa para makapasa. Sa isip-isip ni Wang Feng, maaring si Li Yunxiao, ay may lakas na aabot sa 1,000 pounds, dahil nagawa nitong talunin si Lan Fei, ngunit batid nito, na hindi pera nakakapagbukas ng chakra si Li Yunxiao, kaya binago niya ang mga alintutunan ngayong taon. Nagtinginan ang lahat kay Li Yunxiao, dahil alam nila na ang patakaran, ay binago para sa kanya, ng Berong si Wang Feng para maghayganti. Taas noon namang naglakad si Li Yunxiao, at nauna nang sumubok gawin ang pagsusulit. Habang papalapit ito, sa entablado, ay isa-isa niyang binuksan, ang kanyang chakra. Mula sa isang chakra hanggang sa umabot ito ng ika-7 chakra. Laglag ang panga, ng mga taong hindi naniniwala sa kanya. Maging ang guro, kaibigan at mga kaklase, ay isa ang kanilang reaksyon. Sa paglabas nito ng ika-7 chakra, ay hindi na siya nagsayang ng oras, at sinimulan agad ang pag-atake. Sa isang suntok, gamit ang tamang lakas at puwersa, ay nasira ni Li Yunxiao ang stone tester, na kanilang ginagamit upang sumakat ng lakas. Nagulat ang lahat, sapagkat ang stone tester, ay malabong mabasag kung ikaw, ay hindi pa nakatungtong, sa lakas ng isang martial warrior. Nagulat ang lahat, dahil si Li Yunxiao, ay isa pa lamang martial apprentice sa kasalukuyan, ngunit may lakas na ito na higit pa, sa isang ordinaryong martial warrior. Nagdiwang ang kanyang mga kaibigan, at napuno naman ng puot, ang Berong si Wang Feng. Paalis na sana si Li Yunxiao, nang may hamarang sa kanya. Walang iba kundi si Lan Zuan, na kuya ni Lan Fei. Agad itong nagpakilala, ngunit hindi ito tinanggap ni Li Yunxiao, at binigyan pa niya ito ng gitnang daliri. Hindi ito pinansin ni Lan Zuan, at sinabing nagpunta siya dito, para sa kanyang bunsong kapatid. Humihingi siya ng paumanhin, at inaamin niyang nararapat lamang yun sa kanyang kapatid. Ngunit hindi niya papalampasan ang ginawa ni Li Yunxiao. Ininsulto siya ni Li Yunxiao, na maaring si Lan Fei ay nagmana sa kanya at hindi sila nagkakalayo. Napuno ng galit si Lan Zuan, kaya naman nagpasya si Lan Zuan, na hamanin niya ito sa isang labanan. Tumakbo si Princess Roshu, para pigilan ito, subalit sa huli, ay tinanggap pera nito ni Li Yunxiao. Ginawa siyang pigilan ng kanyang mga kaibigan, ngunit wala silang nagawa. Nagbitaw ng salita si Li Yunxiao, na sa susunod na 3 araw, ay lalabanan niya ito.
Pagkatapos nito sa paaralan, ay nagtungo si Li Yunxiao sa Alchemy Tower, para puntahan si Jierong, at magpatulong mag-refine ng elixir. Sa pagpasok nito sa tower, ay nakita niya ang isang refiner, na mali ang ginagawa. Binigyan niya ito ng advice, dahil malapit na sumabog ang kanyang ginagawa. Nagkatotoo nga, ang sinabi ni Li Yunxiao. Dumating ang babaeng receptionist, at nakilala si Li Yunxiao. Tinanong ni Li Yunxiao, kung nasaan si Jierong, na agad naman siyang sinagot, na ito ay nasa kanyang silid, at nag-eensayo. Nagkaroon ng emosyonal na pag-uusap, ang dalawa palang magkapatid, na si Luyao bilang receptionist, at si Luyu na isang apprentice. Si Luyu ay nahihiya na, sa kanyang kapatid, dahil siya na lamang, ang palaging gumakayod at gumagastos, samantalang siya, ay palaging nabibigo sa kanyang ginagawa. Naantig ang puso ni Li Yunxiao, at binigyan niya ng advice si Luyu. Sa umpisa, ay duda pa si Luyu sa kanya, ngunit naniwala rin ito, dahil sa sinabi ng kanyang kapatid na babae, na si Li Yunxiao, ay maari niyang pagkatiwalaan, dahil kahit mismong second-class refiner, sa kanilang tower, ay bumibilib rito. Dinala na ni Luyao si Li Yunxiao, sa silid ni Jierong. Sa una ay ayaw pa silang pagbuksan, ngunit nang marinig nito, ang boses ni Li Yunxiao, ay para itong bata na lumundag, at gustong magpakarga. Ipinagbigay alam ni Jierong, na siya ay magaling na, at tuluyan na ngang, naging isang first-class alchemist. Wala si Li Yunxiao pake, sa nangyari sa kanya, at direktang sinabing kailangan niya si Jierong, para mag-purify ng dalawang elixir. Sa umpisa, ay duda si Jierong na magawa ito, dahil ang elixir na gusto ni Li Yunxiao, ay hindi pa kayang gawin, ng kanyang level. Binigyan siya ng lakas ng loob ni Li Yunxiao, na siya daw ang bahala, na magturo sa kanya, kung paano gagawin, at kailangan niya lamang sumunod. Kinalaunan, ay nagawa nga ni Jierong, na makapag-refine ng elixir. Tuwang-tuwa siya, sa kanyang resulta, ngunit ikinadismaya naman ito ni Li Yunxiao, sapagkat ito'y nasa mababang klase ng elixir. Dahil pagod na si Jierong, ay si Li Yunxiao na, ang nagpatuloy para mapataas ang level ng elixir. Ginamit ni Li Yunxiao, ang 72 hand seals na ikinabilib ni Jierong. Sa huli, ay nagawa niyang mataas ang elixir, at magmistulan itong kristal sa ganda. Muling nadagdagan, ang kagustuhang maging alipin ni Jierong. Lumabas na si Li Yunxiao sa silid, at pabalik na siya, sa kanyang silid pahingahan. Sa kanyang pag-alis, ay nadaanan niya ang dalawang magkapatid, na nagdidiwang dahil nagawa na nitong, makapag-refine ng elixir. Sumenyas ng pagpapasalamat si Luyao, at ganun din si Li Yunxiao. Sa isang silid, ay nag-uusap si Yunxiang at ang headmaster, ng paaralan. Pinag-uusapan nila, ang mga kaganapan sa paaralan, nitong mga nakaraang araw. Bilib sila sa mga nagawa ni Li Yunxiao. Kasama rito ang pagpapatalsik kay Lan Fei, at pagtanggap sa hamon ni Lan Zuan, na labanan. Bukod dito, ay pinuri din ng headmaster, si Yunxiang, dahil nakatungtong na ito sa martial lord sa edad na 21 taong gulang, at isa ring first-class refiner. Sinabi nito, na malayo ang kanyang mararating, at sa selebrasyon na gaganapin, ay plano nito na i-anunsyo, na balak niyang gawin si Yunxiang, na vice headmaster, sa kanilang paaralan. Hindi ito nakinig, at umalis na lamang upang magtungo kay Li Yunxiao, para pigilan ito, sa gaganaping labanan. Siya ay nag-aalala para kay Li Yunxiao, dahil batid niya na malabong manalo si Li Yunxiao, kay Lan Zuan. Sumunod sa kanya ang headmaster, upang siya'y pigilan, ngunit buo ang loob ni Yunxiang, kaya sumama na lamang ang headmaster, para makita rin si Li Yunxiao. Ngayon na, ang itinakdang araw ng labanan, at ang lahat ng mag-aaral, ay abala para pag-usapan ito. Nagtipon-tipon sila, sa entabladong paglalabanan, at makikita sa gitna nito, si Lan Zuan na team-team na nag-aantay. Habang silang lahat, ay nag-aantay kay Li Yunxiao, si Li Yunxiao naman, ay kalalabas pa lamang sa gravity chamber. Matapos ang ilang minuto, dumating na rin si Li Yunxiao, na punong-puno ng tiwala sa kanyang sarili. Bago pa siya makatapak sa entablado, ay hinarang siya ng mga kaibigan, at ng kanyang guro. Sinubukan siyang pigilan ng guro, at nag-anunsyo pa na ipinapatigil na niya, ang labanan. Hindi nagpatinag si Li Yunxiao, at hindi pinansin ang sinabi ng kanyang guro.
Dumiretso siya sa entablado para harapin si Lan Xuan. Sinabi niya na ang laban ay mabilis niyang tatapusin. Wala nang nagawa si Gerong Yunxiang, kaya naghanda na lamang ito sa maaring pwedeng mangyari. Nilabas ni Li Yunxiao ang kanyang antas ng lakas, na ikinagulat ng guro at ng mga nakakita, sa kadahilanang noong mga nakaraang araw, ay hindi pa ito nakakapagbukas ng chakra, subalit ngayon, ay isa na itong ganap na first-tier martial warrior. Naglabas din ng antas ng lakas si Lan Xuan, at nakita ng lahat na isa itong 9th-tier martial warrior at malapit ng makatungtong sa susunod na level. Ang lahat ay naniniwala na si Li Yunxiao ay matatalo, dahil lamang si Lan Xuan, ng siyam na maliliit na antas ng lakas kumpara kay Li Yunxiao. Dumating ang headmaster, at sinabing huwag maliitin si Li Yunxiao. Nagsimula na ang laban, at makikita na si Li Yunxiao ay dahan-daang papalapit kay Lan Xuan. Sa bawat hakbang nito, ay napansin ng headmaster, ang kakaibang nangyayari sa paligid, na tila ba, yumayanig ang kalupaan at ang rules ng mundo, ay umaayon sa kanyang galaw. Ilang sandali pa ay napagtanto ng headmaster na ang gamit ni Li Yunxiao ay isang mystic art. Nang makalapit si Li Yunxiao, ay naunang umatake si Lan Xuan. Bago pa tumama, ang atake na ginawa ni Lan Xuan, ay tumalon si Li Yunxiao ng mataas, nagpatuloy pa sa itaas, na para bang tumatalon siya sa mga hangin sa paligid. Lahat ay nagulat, at hindi makapaniwala, lalong-lalo na ang headmaster ng paaralan. Dahil batid niya, na sa simula-umpisa, ay magkakarugtong ang lahat ng galaw, ni Li Yunxiao na tila ba, planado. Nanatili sa itaas si Li Yunxiao, nang biglang nagbago, ang ihip ng hangin. Nagtipon ang hangin sa paligid ni Li Yunxiao, at namuo sa iisang direksyon. Nagulat ang lahat sa sinabi ng headmaster, na si Li Yunxiao, ay kumukuha ng lakas sa kalangitan, at kalupaan. Sa ilang kumpas ng kamay at daliri ni Li Yunxiao, ay namuo ang malalaking hugis kamay sa kalangitan, at ang isa rito ay pinatama niya kay Lan Xuan. Hindi pa man nakakarating ang malaking kamay, ay ramdam na ni Lan Xuan ang lakas nito. Bandang huli ay wala itong nagawa, at buong-buo itong sinalo. Nagulat ang lahat sa nangyari, lalong-lalo na ang guro at headmaster. Dahil alam nila, na ang ginamit ni Li Yunxiao na teknik, ay ang floating life sail, na kilalang teknik ni Lord Yang Di. Hindi makapaniwala si Yunxiang, dahil isa lamang martial warrior si Li Yunxiao, kaya malabo na mangyaring, mayroon itong koneksyon kay Lord Yang Di. Gayon din ang headmaster, dahil siya mismo, ay hindi magawang maunawaan, ang rules ng mundo, na kinakailangan para makapag-perform ng isang teknik, kagaya nito. Matapos tamaan si Lan Xuan, ay hindi na niya nagawang makalaban pa. Nilapitan siya ni Li Yunxiao, upang tuluyan ng wakasan ang pagiging martial artist nito. Sinubukan pa siyang pigilan ng headmaster, ngunit wala na itong nagawa pa. Uli na ang lahat, dahil sinira na ni Li Yunxiao ang dantian ni Lan Xuan. Hindi pa dito natapos ang ginawa ni Li Yunxiao, at tinupad pa nito ang pangakong padidilaan ang kanyang paa kay Lan Xuan. Nakuha na ni Li Yunxiao ang pendant ni Lan Xuan. Nagalit ang headmaster, dahil sa ginawa ni Li Yunxiao, kaya lumapit ito sa kanya. Minasama naman ito ni Li Yunxiao, at sinabing huwag makialam, dahil ito'y labanan, at nakataya ang buhay ng bawat isa. Tinanong nito kung kilala ba niya siya. Sinagot naman siya ni Li Yunxiao, na kilala niya ito bilang headmaster, at naawa daw siya rito, sa kadahilanang lagpas 100 taon na ito. Subalit Martial King pa lang, ang nararating nito. Nagulat ang lahat sa sinabi ni Li Yunxiao. Lubos na nagalit ang headmaster, at naglabas ng malakas na aura, na siyang ginamit para sugpuin si Li Yunxiao. Hindi natakot si Li Yunxiao, at sinabing sobrang tanda na nito, ngunit lumalaban pa rin sa bata. Kung mabubuhay siya rito, ay titiyakin niyang magbabayad ng 100 beses, ang matanda. Umilib ang headmaster, sa pinapakitang determinasyon ni Li Yunxiao. Habang ang mga manunood, ay nahihirapan sa gilid, dahil sa tindi ng pressure, si Gerong Yunxiang naman ay napagtanto na si Li Yunxiao, ay kahawig ni Emperor Gu Feiyang, sa pagkilos at pag-asta. Tuluyan nang nagalit si Li Yunxiao, at inilabas na ang kanyang elixir, para madagdagan ang kanyang lakas, at pagbayarin ang headmaster. Sa puntong ito, ay nakokonsensya na ang headmaster,
at napagtanto niya na sobra na ang kanyang ginagawa. Matapos kainin ni Li Yunxiao ang elixir, ay naglabas ito ng malakas na aura. Ilang sandali pa, ay gumamit na ng kakaibang handsil si Li Yunxiao, at muling nagbago ang sitwasyon sa kalangitan. Nagtumpukan ang hangin sa paligid, pati na rin ang kaulapan. Hindi makapaniwala ang headmaster sa kanyang nararamdaman na takot sa harap ni Li Yunxiao, dahil sa loob ng isang dekada, ay tinagurian siyang pinakamalakas sa kanilang bansa, subalit kinakabahan at pinagpapawisan pa rin siya habang kaharap ang batang si Li Yunxiao. Habang patuloy na namumuo ang hangin at ulap sa kalangitan, ay napagtanto ng headmaster na ito'y kilalang teknik ni Emperor Gu Feiyang. Ang Great Wind and Cloud Tomb Technique na siyang ginamit ni Emperor Gu Feiyang para sugpuin ang 10 9-star martial sovereign realms. Pinatigil ng headmaster si Li Yunxiao dahil maaring may koneksyon ito kay Lord Yangdi dahil sa pinapakita nito na mga teknik. Tuluyan nang nagpakumbaba ang headmaster at umalis. Bago ito umalis, ay sinabi niya na palalampasin niya ito, dahil unang beses pa lamang niya ito ginawa, at sa susunod na ito'y mangyari, ay hindi na niya ito papalampasin. Tumigil na rin si Li Yunxiao, at agad na nag-meditate, para maabsorb ang kinain nitong elixir. Nakita ni Gerong Yunxiang na kakaiba ang ginagawa ni Li Yunxiao, at lubos itong makakatulong sa kanya, kaya imbis na umalis, ay sinabayan niya ito sa pagmi-meditate. Ilang sandali pa ay natapos na si Li Yunxiao, gayon din si Gerong Yunxiang. Parehas silang umangat ng level. Pinati ni Li Yunxiao si Yunxiang. Nabigla ito sa nakitang pag-angat ng level Li Yunxiao, dahil kamakailan lang ay kaka-rating lang nito sa Martial Warrior. Hininga niya ito ng paliwanag, at sinabing mag-uusap sila, sa susunod na 3 araw, pagkatapos ni Li Yunxiao magpahinga. Nakita ni Li Yunxiao, ang potential na mayroon si Yunxiang, at nais niya itong turuan sa pag-eensayo. Hindi nagsayang si Li Yunxiao ng oras, at nagtungo sa gravity chamber, para ipagpatuloy ang kanyang ensayo. Lahat ng taong madaanan niya sa lugar na yun, ay nakaramdam ng takot at lumayo sa kanya. Kumakalat din ng mabilis ang balita sa nangyari labanan. Kaya simula ngayon ay nag-iba ang pagtingin ng mga tao sa kanya.